Nang matikman ng aking pamilya ang dessert na ito, hindi sila makapaniwalang kalabasa pala ito. Pwedeng-pwede ito pag may handaan sa inyo. At dahil meron akong malaking kalabasa dito, ay gagamit ako dito ng mga 5 slices lang. Tapos maglalagay ako dito sa ating clear container ng pandan leaves. Kung wala kayo nito, okay lang. Gusto ko lang nito dahil mabango talaga, 'di ba? At ile-layer-layer lang itong kalabasa, tapos pandan leaves, tapos kalabasa, pandan leaves. Ngayon naman, i-steam natin to for about 8 to 10 minutes. Madali lang siyang lumambot kasi manipis lang naman ang pagka-slice nito at hindi naman kailangan na sobrang lambot nito. At habang ini-steam natin ang kalabasa, ay pinagsama-sama ko sa isang bowl ang rice flour, potato starch, asin, tapos hinalo ko lang saglit, tapos nilagay ko dito ang coconut cream o kakang gata. Tapos haluin lang natin ito hanggang sa mag-wet na lahat ng dry ingredients at saka natin ibuhos na lahat ng ating kakang gata. Naglagay din ako dito ng vanilla extract at hinalo ko lang itong mabuti. Ito ang magsisilbing white layer sa ating dessert. At dahil masyadong thick itong mixture ko ay naglagay ako dito ng evaporated milk. Substitute lang to dahil nakulangan ako sa aking gata. At nung okay na ay i-set aside lang natin ito. Ngayon, balikan natin ang ating ini-steam. Ayan, malambot na siya. Hindi naman kailangan na sobrang lambot nito. Tsaka ko ito tatanggalan ng ibang mga dahon ng pandan. Siya nga pala yung pinakakatas nito. Siyempre, meron na tong lasa at aroma ng pandan ay wag nating itatapon dahil gagamitin to mamaya. Ito namang steamed kalabasa ay ilalagay sa food processor para i-grind natin. Nilagyan ko rin ito ng potato starch, rice flour, asin, vanilla extract, at ito naman ang ikalawang piga ng gata. Tapos, i-blend natin to. At syempre, minsan nakakalimot tayo, pambihira nakalimutan ko yung matamis. Syempre, lagyan natin to ng condensed milk. At pwede rin namang asukal lang kasi ako nagdagdag pa talaga ako ng asukal dito. Tinikman ko na para matansya ko yung tamis. At dahil okay na, ay isinalin ko na ito sa magandang lalagyan. Mga ka-MU, pwede nyo nang isave itong video na ito para just in case na madaming kalabasa dyan sa area ninyo at napakamura. Yan, i-steam natin to for about 15 to 20 minutes. Tapos, itong katas ng pinag-steaman ng kalabasa kanina, syempre meron na tong katas din ng pandan. Ihahalo natin dito sa ating white mixture. And after 15 minutes, nung inopen ko na, ayan, nag-firm na itong ating kalabasa. At ilagay na natin ang white mixture. I suggest na pagpantayin nyo yung kapal na ilalagay ninyong mixture sa yellow at saka sa white para mas magandang tingnan. Steam ulit ito for another 15 minutes. Yan, normal lang yan na kulubot sa umpisa pero huhupa din yan, kikinis din yan tulad mo. Pahupain muna natin yung init nito, tapos lagyan natin to ng cling wrap at ilagay natin sa refrigerator para isi-serve natin to ng mas malamig. Ayan, after ilang oras na nasa ref, naglagay naman ako dito ng cheese. Actually, pwede kayong maglagay nitong cheese bago pa ninyo ilagay sa ref. Kaso ako, late ko na siyang nalagyan. Mukha siyang maha blanca pero ang lasa nito ay malayo sa maha blanca dahil obviously wala itong mais. Pero masarap talaga siya. Naghahalo ang tamis nitong yellow layer natin at ang alat naman ng white layer. Ayan, binaligtad ko lang.